FM. Bata pa lang ako, mahigpit na bilin sa akin ng mama ko na kahit anong mangyari, hindi ako dapat magpapaapi sa ibang tao. Huwag ko daw hahayaan na mapagsalitaan ako ng masasakit na salita. Kailangan magmukha akong matapang para hindi ako kawawain. At syempre, isa rin sa habilin niya ay yung magpakatotoo ako sa harap ng iba. Tumatak ang lahat ng yan paglaki ko. Syempre, isipin nyo na lumaki ako matapang at mabait na tao. Yung Amazona na may puso. Yun sana ang gusto ko pero hindi ganon ang nangyari. Dahil ang mga bilin pala ni mama sa akin noon ang siyang magbibigay ng sakit ng ulo sa mga taong nasa paligid ko. Mga idol, pakitawag na lang ako sa pangalang Stella. Isang taong singtalas ng kutsilyo ang dila. Kapag nagsalita, nakakasugat. Pag sinadya, pwedeng nakakamatay. Dahil kung ano ang nasa isip ko, yun ang sinasabi ng bibig ko. Wala akong pakialam kung masaktan ka man o hindi. Hello? Ay, bad mood? Huy! Anyari girl? Ba't ang init ang ulo mo? Si Telma kasi, tatanga-tanga. Hindi ko alam kung saan pumunta ang utak. Natapon yung 1 dosenang cupcake na ginawa ko. Hala, seryoso? Oo, hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Nakabwisit. Okay. Kalma ka lang. Anong oras ba delivery mo? Mamayang 6 p.m. Okay, 12 pa lang naman ngayon. So meron pa tayo oras, girl. Tutulungan kita para matapos ka kagad. Okay? Aabot tayo. Nasaan na si Telma? Pinalabas ko muna dahil baka kung ano ang mabato ko sa kanya. Tatanga-tanga ang bobo. Uy, kalma lang. Ayan ka na naman eh. Hindi ka nga sumisigaw pero grabe naman yung bibig mo. Hindi kasi marunong mag-ingat. Walang ibang nasa isip kundi lalaki. Napakalandi. Shh, relax. Inhale. Exhale. Ayan. Good. Okay, so magsimula na tayo para matapos agad. Ano bang ginagawa natin dito? Manonood ng sine. Char! Malamang magkakape. Ano pa bang ginagawa sa coffee shop? Kaloka to. Kailangan mo ng kape at nang kabahan ka naman sa mga binibitawan mong salita. Okay lang ako. Babaita ka. Nakausap ko si Telma kanina at sinabi niya sa akin ng mga sinabi mo. Pinagmumura mo. Durog na durog ang pagkatao ng tao sa'yo eh. Hindi kasi nag-iingat. Alam mo namang importante sa akin tong negosyo ko. Paano kung hindi ko nagawa ng paraan agad ha? Okay, kalma na. Pero please lang. Nahawa na ako sa bad vibes mo eh. Alam mo, pasalamat siya at pinagtsatsagaan ko yung katangahan niya. Shh, tama na. Quiet ka na. Kumalma ka na please. Dahil kung hindi mo pag-aaralan ng kumalma, ay naku, sinasabi ko sa'yo, lahat ng tao aayaw sa'yo. Wala akong pakialam. Kaya ko yung sarili ko. Sus, sinasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari. Kaya please lang Stella, matuto ka namang kumalma. Kapag nagagalit ka, hiya muna ng malalim. Tapos magsalita ka ulit. At pwede ba, yung pagiging prangka mo, bawas-bawasan mo naman ng konti. Uy, bakit ko naman gagawin yun? Girl, ganito na ako. Ay girl, toxic yan. Sinasabi ko sa'yo, baguhin mo yan para naman hindi lang ako ang taong nagtsatsaga sa'yo. Change for the better, ganun. Ako rin kasi yung tipo ng taong hindi magbabago para sa ibang tao. Kung gusto mo talaga ako, tanggapin mo kung sino ko. I don't change for the better dahil alam kong nagpapakatotoo lang ako. Pero hindi lang naman ibang tao ang may issue sa ugali kong yon, maski na ang boyfriend kong si Santi, na madalas nararanasan ang kawalan ko ng kontrol sa pananalita ko.
Hi, babe! Sorry, medyo na-late ako. Ang dami ko pa kasi inayos. Okay lang babe. Nag-order na pala ako. Baka kasi gutom ka na pagdating mo. Thank you. Ba't ganyan yung suot mo? Bakit? Anong meron? Di ba sinabi ko nang hindi bagay sa yung color red? Mas lalo ka nagiging maitim tingnan. Ang pangit. Tapos ba't naka-rubber shoes ka lang? Sana nag-black shoes ka na lang. Ang baduy mo talaga manamit. Nagmamadali na kasi ako kanina eh. Saka hindi naman halata. Hindi na yun papansinin ng ibang tao. Halata kaya? Eto, may bibigay ako sa yung beauty tips para naman kuminis-kinis na yung mukha mo. Tingnan mo nga. Wala nang space para sa iba. Tapos puro ka pa acne marks. Babe, nakakadiri. Pag-iipunan ko na lang yung pagpapaderma ko. Kailan pa? Kapag tumanda ka na. Alam mo naman na hindi kakayanin ng sweldo mo yung pagpapaderma. Magkano lang ba sinisweldo mo kada buwan? Barya lang, di ba? Kulang pa nga yan sa everyday expenses mo. Anyway, ako na bahala. Hindi. Kaya ko naman eh. Hindi nga. Mahal magpaderma, no? Kaya sagot ko na. Gumanda lang ang kutis ng mukha mo. Para hindi nakakadiring tingnan, babe, okay? Ikaw talaga, babe. Lait na lait ako kapag kasama kita. Lahat na lang ng mali sa katawan ko, pati sa pananamit ko, nakikita mo. Babe, ito naman masyadong sensitive. Ay nako, walang mangyayari sa'yo kapag dadamdamin mo yung mga sinasabi ko sa'yo. It's for your own good din naman eh. Anyway, gusto ko sanang mag-gym tayo next week. Again, huwag ka mag-alala. Ako na bahala sa membership natin. Baka hindi kayanin ng schedule ko eh. Alam mo namang busy ako sa trabaho, di ba? Kahit na barya lang yung sahod ko. Alam mo, napaka-irresponsable mong tao. Paano naging irresponsable yun? Gumagawa na nga ako ng paraan para maging kaaya-aya ka naman sa paningin ng ibang tao. Hindi yung puro pintas na lang yung inaabot mo. Tingnan mo nga yung tiyan mo. Ang laki-laki ng bilbil. Parang hindi mo boyfriend ang kausap mo. Okay. I'm sorry. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Babe, magpagwapo ka naman. Hindi ka man lang marunong mag-ayos ng sarili mo. Nakakahiya. Basta, gusto ko magbuka kang tao. Okay? Sige na nga lang. Alam ko na panalait ang dating sa inyo ng ginagawa ko. Pero concern lang naman ako sa boyfriend ko. Si Santi kasi yung tipo ng lalaki na basta may mahugot lang na damit sa cabinet, okay na. Kung maligo, 5 minutes lang. Walang kaarte-arte sa katawan. Masyadong simple. Boring. Kaya bilang girlfriend, gusto ko sanang baguhin siya. Para naman lumabas ang kagwapuhan niya. Pero syempre, hindi lang yon ang naging problema naming dalawa sa isa't isa. Babe, kanina ka pa tahimik. Kalahating oras na tayong ganito. Ang dami ko pang gagawin. Ano bang problema? Nag-resign ako sa trabaho. Bakit? Medyo nagkainitan kami ng boss ko kaya ayun, nag-resign na ako. Ano ka ba naman, Santi? Anong utak ang meron ka, ha? Sa lahat ng pwede mong sagot-sagutin yung boss mo pa. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang na tratuhin niya akong parang isang taong walang pinag-aralan? Kahit empleyado ako, may pride pa rin ako. Pride! Sige nga, saan ka din lang ngayon ang pride mo, ha? Buti sana kung malaking naipon mo. Kaso wala. Saan ka pupulutin ngayon? Yun lang ang meron ako. Siya ang nasa mali. Pinipilit kong itama ang mga sinasabi niya. Pero siya patong galit. Wala akong pakialam kung sinong nasa mali. Empleyado ka. Wala ang karapatan na magreklamo sa taong nagpapasweldo sa'yo. Tapos ano? Kagaya ko sa mga empleyado mong walang ibang magawa? Nahahayaan na lang na halos pati buong pagkatao nila lalaitin mo? Alam mo, parehas kayo ng boss ko. Makasarili kayo. Kung anong gusto nyo, yun lang ang dapat masunod. Kasi gano'n naman talaga dapat. Dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Ikaw ang may kailangan ng trabaho. Ikaw yung magpakumbaba. Siguro nagtanga-tangahan ka sa trabaho mo kaya nagalit sa'yo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, baka naman kasi nagtanga-tangahan ka sa trabaho mo kaya nagalit sa'yo yung boss mo. Tapos ang lakas pa ng loob mong mag-resign. Ay, aba naman. Anong masama kung sumunod ka na lang sa gusto niya, ha?
Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo. Kung makapagsalita ka parang hindi kita girlfriend ha. Concern lang naman ako sa'yo. Concern? Concern na pala yan sa'yo. Hindi na. Sa'yo na lang yung concern mo. Sana pala hindi na lang ako nagpunta dito kung ganyan din naman ang mga maririnig ko sa'yo. Kung ako irresponsable, ikaw, wala kang kwentang girlfriend. Wala kang pakinabang. Nasaktan ako sa sinabing yon ni Santi. Gusto ko lang naman na magising siya sa katotohanan. Ma-realize niya kung ano ang mali niya. Pero sa bandang huli, ako pa ang naging walang kwentang girlfriend. Paano naman nangyari yun? Wala akong ibang ginawa kundi suportahan siya sa lahat ng ginagawa niya. Nagtsatsaga sa debudget niyang date naming dalawa. Kaya nga minsan, nag-i-insist ako na gumastos dahil syempre, gusto ko rin naman maka-experience ng maayos na date. Pero dahil sa mahal ko si Santi, tiniis ko ang mga saktong effort na binibigay niya sa akin. Kaya masakit na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ako pa ang naging masama sa bandang huli. Nag-aayos naman kami ni Santi pagkatapos ng pag-aaway namin yon. Ginawa ko ang lahat para makabawi sa kanya. Dahil na-realize ko rin namang mali ang mga nasabi ko. Alam kong masakit yon, kaya naiintindihan ko kung bakit halos 1 linggo niya akong hindi kinakausap. Sinubukan kong bumawi sa boyfriend ko para patunayan sa kanya na kahit gano'n ang mga salitang lumabas sa bibig ko, mahal na mahal ko pa rin siya. Kaso, pakiramdam ko parang nahuli na yata ako dahil unti-unti kong napansin ang mga pagbabago niya sa relasyon namin. Mars, ano? Sasama ka ba sa akin? Gagala ako. Saan ka pupunta? Diyan lang. Wala akong magawa eh. Sige, sasama na ako. Ay, himala ah. Sasama ka sa akin? Wala kayong date ng jowa mo, si Santi? Wala. Hindi naman niya sinasagot yung mga tawag ko so baka wala nga talaga. Talaga? Hindi na niya sinasagot ang mga tawag mo ngayon? Wow, himala ah. Samantalang dati wala pang 3 segundo sinasagot niya na agad yung tawag mo. Anyari? Yun nga rin yung pinagtataka ko Napansin ko nga na parang may kakaiba kay Santi. Hindi na siya ganun ka-sweet. Saka nakakalimot na siya ng mga date namin. At ito pa ha, natuto na siyang barabarahin ako. Di ba dapat nang matuto siyang barabarahin ka? Para naman madala-dala ka ng konti. Hindi naman siya ganun dati. Kahit gano'ng kasakit yung mga sinasabi ko, hindi naman yung pumapalag Tumatahimik lang siya. Pero ngayon nakikipagsabayan na sa akin. Aba, mas malala pa nga kung magtaray. O ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng pinagsasalitaan ng masakit na salita. Good! Actually, saludo nga ako dyan kay Santi. Ang haba ng pasensya. Sing haba ng San Juanico Bridge. Kasi kung ako ang boyfriend mo, nako, matagal na kitang iniwan. Ay, grabe ka naman. Ay, Mars, mas grabe ka. Sana nga na-record ko lahat ng mga pananalita mo nun Kasi kung marinig mo lang ang sarili mo, pati ikaw magugulat sa mga pinagsasabi mo. Ayusin mo kasi ang problema mo. Mars, wala akong problema. Sadyang mga balat sibuyas lang kayo. Kung parati kayong ganyan, na palaging madaling masaktan, alam nyo hindi nyo kakayanin yung mundo. Bakit? Pwede mo naman kayanin ang mundo na hindi nagiging harsh sa ibang tao Tsaka, ikaw naman kasi, sobrang harsh mo kay Santi. Panay ang pagsasabi mo na mahal mo siya pero panay din naman ang panalait mo. Pati nga yung pagkatao niya hindi mo pinapalampas Tulad ng sinasabi ko lagi, nagsasabi lang ako ng totoo. Wala ko nakikitang problema dun. Alam mo kung ano yung problema sa'yo? Sarado ang utak mo. Palagi mong iniisip na tama ka, na walang problema sa ginagawa mo. But in fact, sobrang dami. Kaya kung ako sa'yo, magbago ka na bago pa mahuli ang lahat. Iniisip ko nga baka minahanap ng iba yung jowa mo Kaya cold as ice na siya sa'yo ngayon. Binaliwala ko lahat ng mga narinig ko kay Maggie. Kasi sabi ko, imposibleng mangyari yon dahil alam kong mahal na mahal ako ni Santi. Oo, nagkaroon kami ng malaking pagtatalo. Pero sigurado ako na mas higit pa doon ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Itinuloy ko ang pagbawi kay Santi. Ang goal ko, bumalik siya sa dati.
Yung boyfriend na mababait at sobrang malambing. Anong ginagawa mo dito? Hi babe, good morning. Baka kasi makalimutan mo may date tayo mamaya kaya sinundo na kita. Nagdala na rin ako ng breakfast. Ay oo nga pala, may date tayo. Nako. Bawal lang excuses. Magde-date tayo ngayon. Pasensya na talaga Stella, hindi ako pwede ngayon eh. Nakapangako na ako kay ate na sasamahan ko siyang magdivisoria taga Bitbit. Di sasama na lang ako. Huwag na, mapapagod ka lang. Kailan tayo magde-date ulit? Parati mo na kasing nakakalimutan eh. Sige, bukas na lang. Okay lang ba? Sige, pwede na rin. Anong oras nga pala yung alis ng ate mo? Mamaya pa namang hapon. Edi sasabay na lang ako sa'yo pag alis. Pero babe, sana matuloy na tayo bukas ha. Ilang linggo na kasi tayong hindi lumalabas. Panay yung cancel mo sa date natin, tapos madalas nakakalimutan mo pang magsabi sa akin. Nagsusorry naman ako ha. Kung puro sorry na lang tayo ng sorry dito, wala namang mangyayari sa atin. Okay, sige. Babe, okay ka lang ba? Oo naman. Tayo, okay lang ba tayo? Oo. Okay lang naman. Bakit mo natanong? Napansin ko kasi na parang nag-iba ka na. Hindi ka na ganun ka-sweet sa akin. Ni halos hindi mo na ako pinapansin. Kasi kung may problema, magsabi ka lang. Sa pagkakaalala ko nung huling nagsabi ako sa'yo ng problema ko, kulang na lang murahin mo ako ng ilang beses. Syempre dati yun. Iba na ngayon. Nagbago na ako. Ikaw? Kaya mong magbago? Oo naman. Imposible. Hindi mo kaya. Ganyan ka na talaga. Parang kutsilyo yung dila mo. Matalas. Kaya madalas, nakakasakit ka ng ibang tao. Santi, kaya kong magbago. Lalo na sa pagiging mabuting girlfriend. Mahal na mahal kita. Kaya maniwala ka sa akin. Magbabago ako para sa'yo. Oo na lang. May tumatawag sa akin. Sasagutin ko lang. Saan ka pupunta? Sasagutin ko lang sa labas. Bakit hindi mo nalang sagutin dito? Lalabas lang ako. Sandali lang to. Okay. Matapang man akong tingnan na parang walang kinatatakutan, si Santi ang kahinaan ko. Alam ko na kapag nawala siya sa akin, baka hindi ko kayanin. Sa kanya umikot ang buhay ko at wala na akong ibang gustong makasama kundi siya lang. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakikita na may kakaiba na sa boyfriend ko. Kahit magkasama kami, pakiramdam ko, malayo pa rin ako sa kanya. Na parang may isang malaking pader sa pagitan naming dalawa. At kahit ano yatang gawin ko, hindi ko na kayang tibagin yun. Stella, anong ginagawa mo dito? Surprise! Hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag ko kaya naisip kong puntahan ka na. Pasok na ako ha? May gagawin ka ba? Tara, labas tayo. Hindi ako pwede ngayon eh. Sorry. Day off mo ngayon, di ba? Ano kasi Stella, next time na lang tayo magkita. Bakit? Busy ako ngayon eh. Sige na. Teka, bakit ba ako pinapaalis? May bisita ka ba? Wala. Wala naman pala eh. Dito muna ako. Wala rin naman akong gagawin eh. Gawin mo na lang yung gagawin mo. Stella. Ano ba nangyayari sa'yo? Han? Wala lang tissue sa CR. Lizelle? Stella? Anong ginagawa mo dito? At bakit anong tawag mo sa boyfriend ko? Stella, magpapaliwanag ako. Okay, sige. Magpaliwanag ka. Mag-isip ka ng palusot kung bakit nandito sa kondo mo ang pinsan ko. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Sige na. Magpaliwanag ka. Kung ano man yung nasa isip mo, totoo yun. May relasyon kami ni Lizelle. Kailan niyo pa ako niloloko? 2 buwan. 2 buwan? 2 buwan mo na akong niloloko? At sa dinami-rami ng babae, yung pinsan ko pa talaga?
Wow, Santi! Magaling. Magaling ka talaga kahit kailan. Stella! At ikaw naman, ang kapal din talaga ng mukha mo patulan ng boyfriend ko. Kung nangangati ka, sana sa ibang lalaki ka na lang nagpakamot. Daig mo pang isang sa ginawa mo sa akin. Napakalandi mong hitad ka! Stella! O bakit? Pipigilan mo ko? Wala kang karapatan na pigilan ako ngayon dahil niloko mo ko. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako naghanap ng iba. Diyan sa ugali mo. Wow! Kasalanan ko pa ngayon. Ano? Ako pang hihingi sa'yo ng tawad? Masakit lang ako magsalita pero ikaw, manloloko ka! At ikaw naman! Tumigil ka na, Stella! Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi na kita mahal. Na ikaw ang dahilan kung bakit ako naghanap ng iba. Dahilan yan! Kung talagang may utak ka, hindi mo gagawin to. Oo, may kasalanan ako. Pero hindi mo pwedeng idahilan yon para lokohin ako. Para saktan ako ng ganito. Kasi masakit ako magsalita. Mahal kita. Mahal kita, Santi. Pero sinayang mo yon. I'm sorry. Tapos ngayon, magsusorry ka? Kasi bigla mong na-realize na kahit baliktarin mo ang mundo, mali yung ginawa mo. Na nagloko ka. Oo, ako yung nagkulang. Pero ikaw yung hindi na kontento. I'm sorry, Stella. Alam kong mali Tama ito. na! Dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala na kasalanan ko to. Kasi kung talagang minahal mo ko, hihiwalayin mo ako ng maayos. Bakit ko nga ba sasayangin ang luha ko sa isang katulad mo? Nagsama kayong dalawa. Total naman, bagay kayo eh. Parehas kayong manloloko. Oo, masakit ako magsalita. Prangka ako. Parang bato ang puso. Pero hindi ako manloloko. Tapat akong magmahal. Kaya napatanong ako kung karma ko nga ba ang ginawang panloloko sa akin ni Santi. Diba parang sobra naman yata? Parang ang unfair. Pero alam kong wala akong ibang magagawa kundi tanggapin na lang ang lahat. Kesa naman sa magpakatanga ko sa taong sinayang lang ang pagmamahal ko. Alam ko, lesson learned, na dapat alagaan mo ang nararamdaman ng partner mo. Na dapat maging sensitive sa lahat ng bagay. Dahil na-realize ko na na-take for granted ko si Santi. Masyado ako naging kampante na dahil alam kong mahal na mahal niya ako habang buhay niyang matitiis ang toxic kong ugali. Sana pala nagbago ko. Pero sabi ko nga, nangyari na hindi dapat mangyari. Sa ngayon, single pa rin ako, almost a year na rin. At kung sakaling may dumating mang bago ulit, sisiguraduhin kong hindi na mangyayari sa akin ang nangyari noon. Yours truly, Stella.